Bumalik na sa safe house si Jiang Li at pinuntahan si Uncle Liu sa kwarto. Naglungkot-lungkutan si Jiang Li at sinabihan si Uncle Liu. Wala na si kapatid na Xiaoli Mei. Sabay ampas ng kamao niya sa pader. Akala ko kaunti lang ang mga traidor sa building na to. Hindi pala. Traidor lahat pala sila. Pero wag kang mag-alala, Uncle Liu. Tinapos ko na silang lahat para pagiganti si kapatid na Xiaoli Mei. Nang marinig ito ni Uncle Liu, tumulo ang luha nito. Sabay sabing ang mga gagong yun na walang utang na loob. Nababagay lang na mamatay silang lahat. Sa galit ni Uncle Liu, napasuntok siya ng matindi sa kama at naayupi ito. Nang makita ito ni Jiang Li, maisip niya na ang nakuwang special na abilidad ni Uncle Liu ay may kinalaman sa puwersa at physical na lakas. Kaagad, pinakalma ito ni Jiang Li at sinabing, "Kasalanan ko, masyado kasi akong nagtiwala. Kung nakita ko lang kaagad ang kanilang totoong motibo, hindi na sana umantong sa ganito." Tinaas ni Uncle Liu ang kamao nito at naniwala siya kay Jiang Li. Kung tutuusin, nasaksihan ni Uncle Liu ang pagkamakasarili at kawalang utang na loob ng mga kapitbahay. Napabuntong nga si Jiang Li at sinabing, "Hindi ko tumatanggap, Uncle Liu. Hindi ko inaasahan na magiging malupit sila. Pero Uncle Liu, huwag ka na masyadong malungkot. Yan talaga. Pangako, ihahanap kita ng mas bata at mas magandang mapapangasawa." Nang marinig ito ni Uncle Liu, hindi niya alam kung paano magre-react at namula ito. Sumagot na lang si Uncle Liu na, "Mas gusto ko yung matured at single mom." Sa sandaling iyon, dumating si Joker habang hawak yung baby na umiiyak. Ayaw niyang tumigil, "Anong gagawin ko?" sabi ni Joker. Tumingin si Jiang Li sa dede ni Joker at sinabing, "Kung hindi ako nagkakamali, malamang gutom yung bata at gustong dumede." Sinuntok mang bagya ni Joker si Jiang Li sa dibdib at sinabing, "Anong pinagsasabi mo? Paano ako magkakaroon ng gatas? Wala kang ang nakukuha, yung baby pa kaya?" Kinuha ni Jiang Li ang baby sa kanya at sinabing, "Sa paladay ko, kailangan natin maghanap ng mag-aalaga sa batang to." Sumangay naman si Joker sa ibigan ni Jiang Li. Kung tutuusin, wala sa kanila ang may karanasan pagdating sa bata at mas mahirap kung may mangyaring masama sa bata. Pagkatapos ng ilang sandali, pumunta si Jiang Li sa komunidad kasama ang baby. Naalarma ang ibang natitirang residente nang makita siya. Napabulong sila at sinabing, pumunta ba si Jiang Li para patayin tayo? Nagpaputok si Jiang Li ng baril sa itaas at sumigaw, "Ilabas niyo si Li Jian." Pagkalipas ng ilang sandali, lumabas si Li Jian mula sa Building 18 at tinanong si Jiang Li kung anong kailangan niya. Nginitian ito ni Jiang Li at sinabing, "Matapang ka ha? Pula din pala ang pusod mo. Hindi ka ba natatakot na bariling kita ora mismo?" Nasorpresa din si Jiang Li sa kabila ng apocalypse kung saan kulang ang pagkain at walang sapat na damit panlaban sa lamig, ang Building 18 na pinamumunuan ni Li Jian ang may pinakamataas na survivor. Hindi mapigilan ni Jiang Li na umana dito. Hinabot ni Jiang Li ang sanggol kay Li Jian at sinabing, "May mga nanay ka sa building mo, di ba? Magkakatiwala ko sa iyo ang sanggol at ingatan niyo ito. Ito ang mga diapers, gatas at ibang mga pagkain." Sinabi at tiniyak ni Li Jian na gagawin nila ang makakaya nila para palakihin ang sanggol. At pagkatapos, iniabot niya ang baby sa isang ina sa Building 18 para alagaan ito. Nilapitan ni Jiang Li si Li Jian at tinanong kung ilan ang saktong bilang ng mga survivor sa kanilang building at kung ano ang gagawin nila ngayong hindi na sila bibigyan ng supply ng pagkain ni Jiang Li. Kaya lang, punong-puno ng pag-asa sa inaharap si Li Jian. Kahit ano pang mangyari, hahanap sila ng paraan. Basta may buhay, may pag-asa, sabi ni Li Jian. Nang marinig ito ni Jiang Li, tinuro niya ang mga building na tinusta niya. Doon sa loob, may mga barbecue doon para kahit papano makatagal kayo. Kaya lang, umiling si Li Jian at sinabing, "Hindi kami haantong sa ganyang level. Kung tataakin namin ang ganyang landas, pagkawasak at kapamakan lang ang magiging kapalaran namin. Kaysa taakin ang ganong landas, mas pipiliin na naming mamatay at mapanatili ang aming dignidad bilang tao. Nang sa ganon, ang puso namin ay malaya sa pagsisisi at konsensya." Nang marinig ito ni Jiang Li, napabuntong hininga ito ng malalim. At naisip niya, sa lahat ng mangyayari ngayon, walang nakakaalam kung mauuna ang kamatayan o ang bukas, pero ang lalaking ito, nagawa pa rin niyang panindigan ng pagiging mabuting tao. Hindi ko maiwasan na umanga sa kanya ng sobra, sabi ni Jiang Li. Napabuntong hininga naman si Li Jian at sinabing, "Kung magiging tulad mo sana ako, Jiang Li, na may kakayahan, siguro kaya kong pamunuan ang lahat dito sa apocalypse. Kaya Jiang Li, pwede mo pa ba kaming tulungan kahit konti pa? Nagawa mo magbigay ng maraming pagkain sa buong komunidad dati. Ngayong marami nang nawala, sa tulong mo, ang mga matitira ay paniguradong makakasurvive." "Tama na yan," sabi ni Jiang Li at tumaligod na ito. "Lahat ngayon ay nahihirapan. Hindi ako si Buddha para iligtas kayong lahat. Baka matulungan ko kayo ngayon, pero matutulungan ko ba kayo habang buhay? Masisiguro ko ba na ang lahat ay makakakain ng gusto? Sino rin ang makakasiguro na hindi ako kakagatin ng taong pinakain ko?
Sa ganitong apocalypse, malaking biyaya na nabuhay ka. Wala akong ambisyon maging tagapagligtas. Nagagis ng ilang supot ng mga buto si Jiang Li sa harap ni Li Jian at sinabing, regalo yan ng pamamahalam, kunin mo. Sa buhay, kung gusto mong umunlad, kailangan mong magsikap at trabahuin ito. Huwag kang aasa sa weteng at loto, sabi ni Jiang Li. Namuhay na tayo lahat sa kadiliman, pero may nakita ako sa iyo na ningning ng kabaitan. Pwede mo silang pangunahan na pagyamanin ang mga buto na ito at itanin. O kaya, kainin niyo na ang mga ito ngayon. Ikaw ang pumili. At tumalikod na si Jiang Li at umalis. Ang mga residente na dumampot sa mga buto ay nagtatara. Talaga bang pwede tayong magtanim ng pananim sa napakalamig na panahon? Sa mga oras na yon, ang profesor mula sa Agricultural College ay sinabihan ng lahat na agad kuhanin ang mga buto. Ito ang mga pag-asa natin sa inaharap, sabi ng profesor. Nang makita ito ni Li Jian, mabilis niyang kinolekta ang mga buto at nagtanong, Professor G, mapapalaki ba natin ang mga pananim sa ganitong kalamig na kondisyon? Sumagot si Professor, laging may pag-asa. Kahit na gaano ito kaliit, kailangan lang natin subukan at manalig. E di kung magtatagumpay tayo, magsasurvive tayo. Nang marinig ito ng mga residente, hindi na sila nag-aalinlangan pa. At dahil nagkaroon sila ulit ng pag-asa, pinulot na nila ang mga buto na nagkalat sa niebe. Bumalik na sa safe house si Jiang Li at naguunat. Sa wakas, sabi niya, tapos na ang problema ko sa komunidad. Ngayon, ang susunod, kailangan kong makuha ang ilang bilyong halaga ng safe house ni Wang Ximing. Tapos, sinabihan niya si Joker na maganda na ng hapunan. Dahil busy siya buong maghapon, kaya gutom na siya. Walang pakeme-keme, nagumpisa lang magluto si Joker. Habang pinagmamasdan ni Jiang Li, ang nakakagigil na figura ni Joker, nilapitan niya ito at niyarok patalikod. Si Uncle Yu nasa tabing kwarto lang, sabi ni Joker. Huwag kang mag-alala, sabi ni Jiang Li. Soundproof ang bahay natin. Kaya wala siyang maririnig. Maririnig pala sila ng Uncle Yu. Kailangan ko pang ihanda ang mga pagkain, sabi ni Joker. Pwede magluto ka, gawin mo ang gusto mong gawin. Ako nang bahalang kumain sa iskabetsi mo. Yum, yum, yum. Napakalupit mo talaga, Jiang Li. Pinalungkot mo lalo si Uncle Yu. Sa sumunod na umaga, nakatanggap ng mensahe si Jiang Li galing kay Su Hao at sinabi niya na nakausap na niya si Wang Ximing at tinanong niya kung kailan uumpisaan ang plano nila. Mumiti lang si Jiang Li at nag-reply, hindi kailangan magmadali. Punta ka sa lugar ko, pag-usapan natin. Pagkatapos ng maikling oras, dumating si Su Hao sa safe house ni Jiang Li. Tuwang-tuwa ito sa init ng lugar. Sinengasan ni Jiang Li si Su Hao para maupo at pag-usapan ang plano nila. Si Su Hao ay lumuhod sa saig at sasabihin na niya sana ang napag-usapan nila ni Wang Ximing. Nang biglang sumenyas ng kahimik si Jiang Li. Huwag mo nang paguluin. Ipakita mo na lang ang chat history ninyong dalawa. Nang marinig ito ni Su Hao, pinawisan ito ng malamig. Nakita ni Jiang Li na nagdadalawang isip ilabas ni Su Hao ang puo niya. Nawala kagad ang ngiti ni Jiang Li sa muka. Bakit ka nag-aalangan? May tinatago ka ba sa akin? Sabi ni Jiang Li. Maigpit na inawakan ni Su Hao ang puo niya. Wala akong tinatago sa'yo. Nauutal na sabi ni Su Hao. Naubos na ang pasensya ni Jiang Li at tinutukan na siya ng baril nito. Mahirap ka ba talagang kausapin? O kailangan pa kitang saktan? Sabi ni Jiang Li. Hinabot na ni Su Hao ang puo niya at nagsalita. May mga nasabi akong hindi maganda kay Wang Ximing tungkol sa'yo. Pero para lang lokohin siya. Sana wag mo yung dibdibin at personalin kapatid na Jiang Li. Mabilis pa kinuha ni Jiang Li ang puo niya at nagpunta kaagad sa chat history. Nadiskubre ni Jiang Li na 2 buwan nang nag-uusap sina Su Hao at Wang Ximing. Gusto ni Su Hao na tapusin ni Wang Ximing si Jiang Li. Tapos tulungan siyang kunin ang safe house nito at mga pagkain. Nakakagulat, sabi ni Jiang Li. Parehas lang ang intensyon ni Su Hao sa aming dalawa. Bumisi si Jiang Li at ipinakita kay Su Hao ang chat message. Paano mo ipapaliwanag to? Galing mo talagang mamangka sa 2 ilog, sabi ni Jiang Li. Nauli sa akto si Su Hao at itinaas kaagad ang kanyang kanang kamay. Sumpaman kapatid na Jiang Li. Bibo, minanipulan mo rin ako. Kaya parehas lang tayo ng diskarte kapatid na Jiang Li. At bakit kita pagtataksilan? Pag ginawa ko yon, para ko na rin pinatay ang sarili ko sa lason. Kalmado lang si Jiang Li at nag-iisip. Alam ni Wang Ximing ang aking snowmobile at ang aking safe house. Pero hindi niya alam ang aking mga armas at kaya kong gawin. Kung ganun lang ang nalalaman niya, maaari ko itong samantalain at makagawa ng patibong at maging susi ng tagumpay. Tinapon ni Jiang Li ang cellphone ni Su Hao sa lamesa. Tinignan niya ito at nagsalita. Sabihin mo lahat sa akin ang tungkol sa safe house, lalo na ang mga armas at depensa. Gusto ko lahat detalyado. Makahinga si Su Hao at sumagot. Sabi nila ang safe house na iyon ay naitayo gamit ang materyales mula sa spaceship. Hindi mo ito masisira at mapapasukan. Maliban lang kung gagamit ka ng mga nuclear missile. Sa loob, wala namang mga armas, pero merong gas na ginagamit para mawalan ka ng malay.
At ang daanan sa pasukan ay may mga flamethrowers na aabot ang temperatura hanggang 2,000 degrees Celsius. Nang marinig na lahat ito ni Jiang Li, bumuo na siya ng plano sa isip niya. Ang gusto lang makuha ni Wang Ximing sa akin ay ang aking snowmobile at mga supply. Hanggat hindi niya nakukuha ang mga bagay na yun, kahit mauli niya ako, hindi niya ako papatayin. Sa malamang, totorturin niya ako. Kaya kailangan kapag dumating ang oras na yon, may tago ko na ang snowmobile. Kahit maisip niya na ang buhay ko ay hindi mahalaga sa kanya, malabo pa rin niya akong patayin hanggat hindi niya nakukuha ang aking supply at sasakyan. Ang tanong ulit si Jiang Li kay Su Hao, bukod sa sleeping gas at flamethrowers na nabanggit mo, meron pa bang iba? Ngumisi si Su Hao at sinabing, yun na lahat kapatid na Jiang Li. Pwede tayong magpanggap na nakatulog lang sa gas, sabi ni Jiang Li, at malagpasan natin ang mga apoy na patibong. Tapos kapag nasa loob na tayo, tapusin natin siyang dalawa. Nang marinig ito ni Su Hao, tuwang-tuwa ito. Pero sa isip ni Jiang Li, na kapag nasa loob na sila, si Su Hao ang mapapanggap na nahuli. At siya ang hahanap ng oportunidad para saksakin at idiretso sa impyerno si Wang Ximing. Sa isip ni Jiang Li, hindi kailangan malaman ni Su Hao ang tungkol sa kanyang gas mask. Dahil kailangan niyang maging maingat at maging tuso. Naiga sa sopa si Jiang Li at nag-iisip kung paano ko kontrain at mapapawalang bisa ang gas at ang apoy. Kung tutuusin, behado siya, kaya hindi niya maiwasan na hindi mapakali. Pagkatapos ng maraming pagmuni-muni, biglang may naisip siya na idea, ang kanyang space dimension. Naisip niya na ang oras sa kabilang space ay tumitigil. Kung magagamit niya ito sa labanan, magiging malaking benta ito sa kanya. Lagi niyang nakakaligtaan ang kanyang special na abilidad. Mukhang kailangan niyang siyasatin at alamin kung ano pa ang magagawa ng kanyang special na abilidad. Si Su Hao na nakanood sa saig ay iniintay na magsalita si Jiang Li. Sinabi ni Jiang Li na okay, sige, umuwi ka na muna ngayon. Kukontakin kita pagkalipas ng ilang araw. Yumakap sa paraan ni Jiang Li si Su Hao at sinabing, may lason sa katawan ko at natatakot ako. Hindi ako makakapag-intry ng ganong katagal kapatid na Jiang Li. Anong kinakatakot mo, sabi ni Jiang Li? Ang lason ay epekto lang sa ikapitong araw. Kukontakin kita paglipas ng 2 o 3 araw. Umuwi ka na at magtiyagang maghintay. Pinaalis na ito ni Jiang Li. Bago isara ang pinto ni Jiang Li, nagsalita pa si Su Hao. Kapatid na Jiang Li, huwag mong kakalimutan ha. Kung hindi, mamamatay ako sa ikapitong araw. Pagkatapos mapalayas si Su Hao, tumingin kaagad si Jiang Li sa espesyal na abilidad niya sa kamay. Naisip niya, bukod sa pagimbak ng mga supply at pambihirang abilidad sa pagbaril, ano pa kayang ibang kakayahan na meron ito? Kaya lang sa ngayon, ang pangunahing pinag-iisipan niya ay kung paano gamitin ang kapangyarihan niya para mapawalang bisa ang gas at ang apoy. Kapag nasolusyonan niya yon, madali na lang niyang makukontrol si Wang Ximing. Tapos, umalis si Jiang Li at pumunta sa bakanting bahay. Gumawa siya ng apoy para testingin ang kanyang abilidad. Milapit niya ang kanyang kanang kamay sa apoy at binuksan niya ang kanyang space dimension. Ang apoy sa saig ay unti-unting pumunta sa kanya. Nang makita ito ni Jiang Li na umuubra, ginamit pa niya ang kanyang kaliwang kamay para mapabilis ang pag-higop sa apoy. Isap mata lang, naihigop ang apoy at napunta sa kanyang kabilang space dimension. Tinignan ni Jiang Li ang mga kamay niya at natuwa ito ng sobra. Hindi ako makapaniwala na uugra, sabi ni Jiang Li. Pagkatapos, nagmalaayon man po si Jiang Li at susubukang pakawalan ng apoy. Sa sumunod na sandali, bumuga ang apoy na may kasamang tunog sa kamay ni Jiang Li. Nanlaki ang mata ni Jiang Li sa pagkasorpresa at tuwang-tuwa ito. Maliban sa imbakan, naisip niya na ang kanyang kabilang space dimension ay pwedeng gamitin sa ganito para itong sagradong depensa na teknik. Galak na galak si Jiang Li para siyang bata na nakadiskubre ng bagong laruan. Kapag na-master niya ito, lahat ng klaseng atake sa inaarap ay magiging walang saysay sa kanya. Ang kapangyarihang ito ay kumakma sa katulad niya na pinaprioridad lamang ang makasurvive sa kahit ano paman. Gayunpaman, may biglang pumasok sa isip ni Jiang Li. Ano kaya ang mangyayari kung igupin ko ang buhay na tao sa aking kabilang space? Bagamat nung nakaraan, nasubukan na niyang maglagay ng buhay na isda. Ang layunin lamang niya doon ay makapaginbak ng pagkain. Ngayon, na pinag-aaralan niya na kung pwede itong gamitin sa potensyal na labanan, kailangan niyang mag-eksperimento sa isang buhay na tao. Natakot ang mga tao sa natitirang mga building nang manghingi si Jiang Li ng sasakripisyo nila para sa kanyang eksperimento. Dahil hindi nila alam kung mabubuhay ba sila o mamamatay. Iniyagis ni Jiang Li ang isang kahoy at tinutusan niya ang lalaki na sugurin ito. Naguguluhan ang lalaki. Kahit na may tapang ito, hindi niya basta-basta kayang sugurin si Jiang Li. Nang makita ni Jiang Li na hindi makapaniwala ang lalaki, sinabihan niya ito na kung tatamaan mo o sa kahoy na yan, kahit isang beses lang, ibigyan kita ng tinapay. Nang marinig ng lalaki ang salitang tinapay, nabuhayan ang mga mata nito at sinabing, tuparin mo yan, sabay kuha ng kahoy at pinalo si Jiang Li ng walang alinlangan.
Sa isang iglap lang, binuksan ni Jiang Li ang kanyang space dimension. Bago pa ma-realize ng lalaki kung anong nangyari, nahigop na siya kasama ng patpat sa kabilang dimension. Kaagad tumigas siya sa lugar na parang isang rebulto. Tinignan ni Jiang Li ang pulso niya. Nagulat ito at di makapaniwala. Hindi na ito huminga, tumigil ang tibok ng puso nito. Namatay kaya siya? Naisip ni Jiang Li. Sa isang kumpas lang ni Jiang Li, lumabas ang lalaki sa kabilang space. Hingal na hingal ito at ang mukha niya ay puno ng pangamba na para bang nakaligtas siya sa kamatayan. Tinanong ni Jiang Li kung ano ang pakiramdam niya. Pawis na pawis ang lalaki at sinabing, para akong napunta sa isang blanko na mundo. Parang isang dekada na ako dun. Sobrang nakakakilabot. Naintindihan kaagad dito ni Jiang Li na ang pagdaan ng oras at panahon sa kabilang space ay mas matagal kaysa dito sa mundo. Kung mananatili ng matagal sa kabilang space, malaking posibilidad na magkaroon ng problema sa kaisipan. Sa makatuwid, ang mga buhay na nilalang ay hindi pwedeng manatili ng matagal sa kabilang space. Kung hindi, mamamatay sila o mababaliw sila. Dahil hindi naman basta makakaigop ng buhay na nilalang si Jiang Li sa kabilang space, gustong malaman ni Jiang Li kung anong mangyayari kapag sinubukan niyang ilagay ang isang parte ng katawan ng nilalang sa kanyang kabilang space dimension. Hinawakan kaagad ni Jiang Li ang kamay ng lalaki. Sa mabilisang galaw, iniwan niya ang dalawang daliri ng lalaki. Napasigaw ito ng malakas na parang baboy na kinakatay. Walang pakialam si Jiang Li sa naramdaman ng lalaki. Mas naintriga siya sa nadiskubre niya na kung bakit ang mga buhay na nilalang ay hindi pwedeng magtagal sa kabilang space. Pero bakit ang mga daliri ay pwede? Ano kayang ibig sabihin nito, sabi ni Jiang Li. Nagagis si Jiang Li ng gasa sa lalaki at sinabing, bilisan mo, ibenta mo na yan. Kapag tapos ka na, itutuloy natin ang eksperimento. Sa susunod, agisan mo ko ng mga bagay. Pagkatapos ng ilang eksperimento gamit ang lalaki, naunawaan na ni Jiang Li ang mga kakayahan ng kanyang kabilang space dimension. Hanggang sa ngayon, ginagamit na lang ito bilang isang imbakan na pasilidad. Ang kapangyarihan niya ay pwedeng magbukas ng lagusan sa pagitan ng mundo at ng kabilang space para masangga at higupin ang mga paparating na atake at ibalik ang mga ito sa kalaban. Tuwang-tuwa ang lalaki sa ibinigay na pabuyang pagkain ni Jiang Li. Naluluwa ito at nagpasalamat kay Jiang Li at sinabing, napakasarap! Matagal na akong hindi nabubusog at nakakakain ng maayos na pagkain simula ng apocalypse. Nginitian lang ito ni Jiang Li at sinabing, daan-daan ka lang kumain kapatid. Salamat sa naitulong mo. Sumigla ang lalaki at sinabing, kapatid na Jiang Li, kung may kailangan ka pa, sabihin mo lang, basta pakainin mo lang ako. Pero bago pa niya matapos ang sinasabi niya, ginilitan na siya ni Jiang Li. Bumulagka sa saigang lalaki at kumalabog. Nagkalat ang dugo sa kanya. Mumiti si Jiang Li at sinabing, wala na akong kailangan sa'yo. Papunta ka na ngayon sa paroroonan mo. Ang lalaking nakahandusay sa saig ay ngumiti at ipinikit na ang kanyang mga mata. Sa wakas, malaya na siya at hindi na niya titiisin ang gutom at paghihirap dito sa apocalypse. Umalis na si Jiang Li at naisip niya, sa mga susunod na araw, kailangan pa niyang makahanap ng mga tao para pagpraktisan at mapatindi pa ang kanyang espesyal na abilidad sa pakikipaglaban. 3 araw ang mabilis na lumipas. Si Suhaw ay nakaluhod at ang makaawa kay Jiang Li. Nasamaan na siya na atakihin si Wang Ximing. Simula nang tinurukan ni Jiang Li si Suhaw ng lason, maramdaman niya na ang katawan niya ay lumalala araw-araw. Kung hindi pa sila aaksyon sa madaling panahon, natatakot siya na mamamatay siya bago pa nila makuha ang safe house ni Wang Ximing. Tinitingnan ni Jiang Li si Suhaw. Naaliw siya sa nakikita nito. Hindi niya akalain na ang kasinungalingang ginawa niya ay magkakaroon ng matinding epekto kay Suhaw. Nagkibit balikat lang si Jiang Li at sinabing, pwede kitang turukan ng gamot pansamantala para mawala ang mga sintomas. Kung hindi ka magagamot sa ika-5 araw, mamamatay ka. Hindi na ako makapaghintay, sabi ni Suhaw. Sabay taas ng damit niya sa braso. Kung hindi ako matuturukan ngayon, pakiramdam ko mamamatay ako bukas. Habang tinuturukan ni Jiang Li, patuloy ang pagmamanipula nito sa kaisipan ni Suhaw. Manalangin ka na magtagumpay tayo. Kung hindi, parehas tayong todas. Nagkakumpiyansa ulit si Suhaw at sinabing, kapatid na Jiang Li, makakasiguro ka na isusugal ko ang buhay ko para sa'yo. Mananatili ako sa'yo kahit anuman ang mangyari. Milabas ni Suhaw ang po niya at sinabing, tatawagan ko si Wang Ximing para ayos silang oras ng pagkikita namin. Lahat ay ayon sa plano mo, kapatid na Jiang Li. Munisi si Jiang Li habang nakatitig kay Suhaw at naisip niya na wag kang gagawa ng kagaguhan. Pagkatapos umalis ni Suhaw, nagumpisa nang magimpake si Jiang Li. Nakatayo sa malapit si Joker, nakatulala at nagtataka. Ang problema nila sa komunidad ay halos naresolba na. Hindi niya maintindihan kung bakit kailangan pang lumabas ulit ni Jiang Li, lalo na sa ganong kadaming bagay na dadali niya.
Saan ka pupunta at anong ni Joker? Sa mas magandang lugar, sagot ni Jiang Li. Huwag ka na masyadong magtanong. Kapag dumating na ang tamang oras, sasabihin ko sa'yo. Mag-iwan ako ng sapat na pagkain para sa inyong dalawa ni Uncle Liu na tatagal hanggang kalahating buwan. Nang paalis na si Jiang Li, yumakap bigla ng maigpit si Joker at ayaw bumitaw. Hinakala at natakot siya na tuluyan na siyang iiwanan ni Jiang Li. Ngumiti lang si Jiang Li at tinisil ang baba nito. Huwag ka masyadong mag-isip ng kung ano-ano, sabi ni Jiang Li. Babae talaga oh. Kung hindi lang ito importante, hindi ako aalis at magtatampisaw lang tayo lagi dito sa bahay. Hinalikan ni Jiang Li si Joker at sinabing, hintayin mo lang ako. Kapag natapos ko ito, magbabago ng gusto ang kalagayan natin. At lumabas na nga si Jiang Li. Kawawang Joker, wala mo ng pam. Si Suhao ay naghihintay na ng matagal. Dumating nga si Jiang Li, sakay na kanyang snowmobile at naglabas ito ng tali. Magkataka si Suhao at sinabing, kapatid na Jiang Li, hindi mo pa ba ako pinagkakatiwalaan? Ang katapatan ko sa iyo ay mas malinaw pa sa sikat ng araw. Ngumiti si Jiang Li at sinabing, magkakamali ka. Tatalian kita para makita ni Wang Ximing. Kung makikita niya na magkasundo tayo, hindi siya maniniwala na naloko mo ako. Walang nagawa si Suhao kundi magpatali kay Jiang Li. Umalis na sila sakay ng snowmobile. Ang malakas na hangin ay umagupit sa mukha ni Suhao. Nagtanong ito kay Jiang Li kung meron ba siyang ekstrang helmet. Tumawa lang si Jiang Li at sumagot, wala ako. Tiisin mo na lang ng kaunti. At saka, kung mas miserable ang itsura mo, mas kapani-paniwala. Nakarating na si Jiang Li at Suhao sa Yungke Bilya. Napatingin si Jiang Li sa magagara at malalaking bahay at napabuntong iningay ito. Sa isip ni Jiang Li, ang Bilya ay nakaharap sa ilog at nasa likod ng mga bundok. Pinag-isipan ito ng mabuti ng mga eksperto at malayo ang agwat nito sa mga IN na bilya. Ang lupaing ito ay natural na kanlungan ng nyebe. Mas mababaw ang naipong nyebe dito kumpara sa mga ibang lugar. Akala ko dati, nang dumating ang apocalypse, ang lahat ng tao ay magiging pantay. Wala talaga akong muwang. Iba talaga ang nagagawa ng pera, sabi ni Jiang Li. Nagsalita sa likod si Suhao at sinabing, kapatid na Jiang Li, wala nang kwenta ngayon ng pera. Isa na lang itong papel na basura. Ang buhay nila ngayon ay hindi maikukumpara sa'yo. Malayo. Bumiti lang si Jiang Li at sinabing, galing mo talagang mambola. Tara na.